From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre, holding the mystery of the faith in pure conscience. And let this also first be proved. Then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Ang lahat ay magsabing praise the Lord. Pinapasalamatan natin ang Panginoon muli mga kapatid sa mga banal na salita na ngayon ay ating napakinggan at alam natin na ang mga salita ng Diyos na ito ay talagang walang pagbago. Mula noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, ang salita ng Diyos ay mananatiling ganun din sa ating mga pakikinig. Ito ay makapangyarihan, ito ay gabay ng ating pamumuhay, ito ay liwanag
para sa ating mga daanan, at ito ay kapangyarihan para sa ating paglilingkod. Ito rin naman ang sinabi ni Pablo na kaaya-aya ng mga salita ng Diyos na ginagamit niya para sa kapakanan ng pagtuturo, para sa kapakanan ng pagtutuwid, para sa kapakanan ng pagbibigay kaalaman, at upang ang tao ng Diyos ay maging kasangkapan ng Panginoon para sa lahat ng mga mabuting gawa. Kaya, pag-aralan natin ngayon ang mga salitang ito na ating nabasa, at alam kong ito ay magiging pagpapala sa bawat isa sa inyo. I would like to teach or preach some words of God, words of wisdom and understanding and knowledge to the minds and hearts of all the people of God that are present tonight, because this is very, very important. Habang lumalapit ang pagbabalik ni Jesus Christ, mga kapatid, ang Panginoon, dumarami ang kanyang mga anak para sa harvest. The Lord revealed to me something which is of utmost importance in this ministry. Pinakikita ng Diyos sa akin, it was through a vision that the Lord has shown to me last night. Dinala ako ng Panginoon sa isang napakalaking harvest field. At nakita ko, mga kapatid, na napakarami nang na-harvest. Kung pupunta kayo doon, banda sa amin sa Luzon, sa Pampanga, baka nag-harvest kami ng palay, ay ginagawang parang parang ginagawang bunton ng ang mga inani, ginagawang parang bundok na maliit, pagkatapos naghihintay yon upang linisin, at pagkatapos ilagay sa kanyang dapat paglalagyan. So, pinakita ng Panginoon sa akin, dinala ako doon, and He showed me that this harvest was already being readied for some time, and then napakalapad ng field. Then nakita ko yung ibang mga tanim doon, tulad ng mais ang lalaki, mga kapatid. And He showed to me that the day is already far spent. Mga 5:00 yata ng hapon, nung nakita ko sa vision na yon ang pangitain na yon. Meaning to say that the Lord is getting ready a harvest that is so plenteous. And we have a very great part in that ministry of the Lord's harvest in the last days. Saka hindi na matagal ang panahon. If we look at God's calendar today, He has given this generation 2,000 years in order to come back to Him, in order to repent of their sins, and then come back to the Lord, and then serve Him. Talagang ang kanyang pagbabalik ay talagang nalalapit na. Na kinakailangan, mga kapatid, sa harvest na dumarating sa atin, if God would give us some more years in this ministry, pinakita ng Panginoon sa atin na itong ginagawa natin na pangangaral sa buong Pilipinas, reaching out to those homes that we are able to reach through our television ministry, ito pala ay hindi nagiging walang kabuluhan. Napakalaki pala ng mga kabuluhan ng mga bagay na ito, mga kapatid ko. Sapagat tayo ay nagtatanim sa ngayon, at iyan ay pinalalago ng Panginoon, at hindi magtatagal, magkakaroon ng malaking harvest, at may malaking kinalaman ang ministering ito sa harvest ng mga kaluluwa na papapasukin sa kaharian ng Diyos sa huling mga araw na ito. Kaya dito kinakailangan natin na meron tayong hindi lamang mga tunay na mga members sa katawan ni Kristo, kundi una sa lahat, kinakailangang meron tayong mga disciples, meron tayong leadership,
Meron tayong tagapamahala, kasamahang tagapamahala, na talagang maaasahan ng ating Panginoon. Thus, the reading of 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 13 is very timely tonight because the harvest is going to be lost if God is going to put it in the living organization of the church in order for the church to carry on the caring of the sheep or the harvest. Hindi po maaari na hindi tunay ang tagapamahala at kasamahang tagapamahala sa ministering ito. Kung ipadadala ng Panginoon dito ang harvest, kinakailangang ang mga tagapamahala ay talagang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya ibinigay ng Panginoon dito ang qualification niya para sa mga naroroon sa pagpamamahala ng kanyang mga ani o ng kanyang mga tupa. So, I would like to preach about the example of a disciple or the subtopic of the qualifications for leadership of disciples. Ang lahat ng disciple ay magsabing, praise the Lord. The Bible tells us that we are the light of the world. You agree with that? The Bible tells us that we are the salt of the earth. As disciples, we are to live in such a way that our lives will glorify God. His character, His holiness, His love, His life manifested to all people by His people. In this way, an example is an illustration of a truth. The dictionary definitions are also enlightening. Positively, the dictionary, if we see in the dictionary the meaning or the definition of an example, Webster says that example positively defined is behavior that is worthy of being copied. Iyan ay pag-uugali na maari mong gayahin o maari mong tularan. Iyan ang meaning ng example. Negatively, Webster says that example in the negative sense is to punish someone so that others will be afraid to act as he did. Ang ibig sabihin dito sa negative, na parusahan ng isang tao sa mga kasalanang kanyang ginawa upang hindi tularan ng iba. Iyan ang meaning ng example, positively at saka negatively. Ang ibig sabihin naman, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, ang example na ibig ipapasok ng Panginoon sa ating mga isip ay ang example na maging carbon copy tayo ng isang bagay. See, in John 13:15, Jesus washes the feet of His disciples, which was an example, or we might even say an illustration of what they were to do. Biro ninyo, master ang ating Panginoon, pagkatapos nagpakababa siya, kumuha siya ng tuwalya, towel, lumuhod siya, kinuha niya ang paa ng kanyang mga disciples, at pagkatapos, isa-isa hinugasan niya ang kanilang mga paa. There was feet washing in the Bible times of the Lord Jesus. Why? Because they were sandals in those days. Hindi tulad ngayon na meron tayong sapatos na close, pagkatapos meron tayong medyas, pagpasok natin sa bahay, pwede natin alisin sapatos natin, alisin ang medyas natin, malinis pa rin ang paa natin. Nung mga panahong yon, mga sandalyas ang kanilang mga kasuotan na panyapak, na pagka lumalakad sila, at wala naman silang mga sasakyan noon, wala silang mga Lancer, wala silang mga sasakyang tulad ng ginagamit natin ngayon, mga sasakyan kotse o mga jeep, wala silang ganon. Lumalakad sila karamihang panahon sa kanilang paglalakbay. Kaya pinapawisan yung paa nila, pagkapinawisan, dumidikit ang alikabok. Pag-uwi sa bahay, ang paa nila, mga kapatid, ay maitim na. At basang-basa, pagkatapos dumidikit ang alikabok, kaya napakarumi tingnan. Kaya bago sila pumasok sa bahay,
may mga alipin sa bahay na pagpasok ng kanilang mga masters ay hinuhugasan ang kanilang paa, inaalis ang sandalyas at hinuhugasan. That is the place of a servant. That is the place of a slave in those days. Now, the Lord showed an example of humility. That although He was the master and they ought to wash His feet, what the Lord did was to show them the reverse in the kingdom of God. He took a towel, girded up Himself, kneeled down before them, took their feet one by one, and washed their feet. Sinabi ng Panginoon, kung ako na inyong master o guro, ginawa ko ito, kailangan, sabi niya, gawin din ninyo ang bagay na ito sa isa at isa. In biblical times, pupils learning to write would trace over sets of letters so that they could learn to write well. Underneath, they would always have the hippogramos. Noong panahon ng mga sinusulat pa ang Biblia, about 2,000 years ago, yung mga estudyante, pagka nag-aaral sila upang talagang matuto sila ng magandang pagsusulat, kukunin nila ang text na may mga sulat na, ilalagay sa ibabaw, mga kapatid, pagkatapos lalagyan ng blank doon sa ilalim, pagkatapos ipapatong yung text na nasa taas, at pagkatapos gagayahin nila yung mga nakasulat. And after that, kukunin nila yung nasa ilalim, pagkatapos titingnan nila yon, kamukhang kamukha noong nasa itaas, sapagkat ito ay na-trace over at nakita na doon sa ilalim. Sa ating panahon ngayon, yan ang tinatawag na carbon copy. Mga kapatid, ginamit ito as an example sa ating panahon. The Lord wants us to become carbon copy of His life. That's why He gave us a tracing paper, the words of God. Yan ang ibinigay upang basahin natin, upang ating ipamuhay, upang maging gabay at example at liwanag sa ating buhay. The same words are used in 1 Peter chapter 2 verse 21. When Peter states that Christ left us an example that we should follow. The idea here being to study the example and reproduce it exactly. Kailangan pag-aralan natin yung ating gabay o example o yung ating tinitingnan, pagkatapos i-reproduce natin exactly. Kailangan maging carbon copy tayo exactly ng ating ginagaya. This is in the sense making an example of some situation or person. That's why sa ating mga pamumuhay, mga kapatid, napakaganda po ng mga salita ng Diyos, sapagkat dito maisasalarawan natin kung ano ang gustong example na ating gayahin o ating tularan sa ating pamumuhay. Sinong gusto niyong tularang example? When I mention the name Judas, does that remind you of something? Ano ang reminder ni Judas sa inyong mga pag-iisip? Kagad-agad maisip ninyo, this man is guilty of traitorship. This man is guilty of selling the Lord. This man is guilty of the love of money. Pagkatapos ipinagbili ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa salapi. Yan ang kagad-agad pumupunta sa inyo. Now, if you have the same thing in your spirit and in your mind, you will always be reminded of Judas. Yun bang kinokopya natin? Yun ba tinutularan natin? Judas has no loyalty to the Lord. You know that? Alam ba ninyo, si Judas, mga kapatid, walang loyalty sa Panginoon? Hindi loyal sa Panginoon si Judas. Pero kasama siya doon sa kanilang kalagitnaan. He was one of the 12. He was even the treasurer. Pero walang loyalty sa Panginoon ng taong yon. Kasama siya sa grupo, pero wala siyang loyalty doon. Alam ba niyo kung saan ang loyalty niya? Ang loyalty niya nasa pera. Yun ang loyalty ni Judas.
Kaya yung mga kalaban mismo ng Panginoon, hindi mga kaibigan ng Panginoon, yung Pharisees, yung mga Sadducees, yung sumusunod-sunod sa Panginoon upang they accuse the Lord of whatever they would find Him guilty of sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, sinusundan siya ng mga Pariseo. They are not the friends of the Lord. Hindi sila mga kaibigan ng Panginoon. You will never think of some disciples making friends with them. Do you? You don't. You don't even think that Judas would make friends of some of those people. Pero tingnan ninyo kung anong nangyari. Sapagkat ang loyalty niya na sa pera. Mga kapatid, alam niya kung saan naroroon ang Panginoon at hinahanap siya ng gabing yon. Pumunta siya sa mga taong yon sapagkat sinabi nila, there is a reward if somebody would point a finger on where Jesus Christ was at that night. Kaya, alam niya, sumibat siya, tumakbo siya. Pagkatapos mga kapatid, sabi niya, what is it for me? What is in for me? If I would point to you, the Savior, the Master, what is in for me? Ano ang para sa akin? They told him, 30 pieces of silver. Would that be enough? Sabi niya, nanginginig pa siya. Sabi niya, enough na yan. At ipinagbili niya ang kanyang master. Tinuro niya. Sabi niya, sinong hahalikan ko mamaya? Yon ang tao. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang example na yan. Yan ang example na dapat hindi tularan ng mga tao sa ating panahon ngayon. Alam niyo yung mga Judas-like, mababait yun sa harapan, ngunit sa likod, talagang puno ng kasamaan dahil sa pag-ibig sa salapi. They would even sell you. So dito, kung meron akong I am wary of, if I am wary of those that are close to me or those that are becoming members of this church, I see to it that the love of money is not in your heart and in your spirit. Because if that love of money is in your heart and in your spirit, you would even sell me. You would even sell your brother. You would even sell your sister, and there is no loyalty whatsoever in your spirit. In God, your loyalty is still with money. Wala pong example na ganyan na papasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan ng maging example natin dito, kundi si Pedro, kundi si Pablo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. Example natin, mga kapatid, importante ba? Mahalaga ba ang ating example, ang ating halimbawa? Ito ba ay dapat na bigyang kahalagahan? Yes, we give testimony to our faith. The faith that has no works, the Bible says, is dead. Here we see that our example points out clearly our faith. We are examples of Christianity. Napakalaga ng ating example sapagkat ito ay tinitingnan ng mga tao. Tayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Tayo ang asin ng mundong ito. Kaya mahalaga ang example na pinakikita natin sa bawat isang anak ng Diyos na pumupunta rito. When I began to preach before God anointed me, I have a role model. I was trying to become a Billy Graham of the Philippines. Sinusunod ko kung paano nagpipreach si Billy Graham. Pagkatapos, mga kapatid, nakikita ko yung mga tapes ni Billy Graham. Hindi naman siya madaling mapagod. Hindi siya madaling mapagod. Preach ng preach, hindi naman siya napapagod. Ako nung nagsimula akong ma-preach, bakit madali akong mapagod? Namamaos pa ako. Sabi ko, hindi ko nagagaya yung role model ko. Then I found out that I don't have to do that. It must be the role model that God wants me to see that I have to follow. I found out that Billy Graham eats steaks and I only eat rice and bulad. So that's why I get tired easily. So, sinabi ng Panginoon sa akin, quit looking at others that you cannot copy. Look at me and I will give you an example. Hallelujah. So, I just let myself be me, and then I followed the example of the Lord. Mahalaga yung example natin
tinitingnan natin ang isang role model. Mga ministro, mga manggagawa, mga members, at mga involved sa leadership ng church na ito, there are many people that look at us as role models. Yung mga bago, tinitingnan kayo. Tinitingnan nila yung example ninyo. Tinitingnan nila yung espiritu ninyo. Kailangan bantayan natin ang ating example na yan ay kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. In Paul's mind, it was clearly very important to give a good example because he knew people were watching and that they would imitate him someday. Hallelujah. Tinitingnan tayo, binabantayan tayo, at isang araw, i-imitate tayo, gagayahin tayo ng mga tao bilang tayo ay mga liwanag ng sanlibutan ito. Kaya huwag kayong magbigay ng example na kayo ay may pag-ibig sa salaping tulad ni Judas. Huwag kayong magbigay ng example na kayo ay tulad ng mga duwag na tumatalikod sa Panginoon at ipinagbibili siya. Huwag kayong magbigay ng example na kayo, mga kapatid, ay mga hindi masunurin sa kalooban ng Diyos. Kailangan ng example na ipakita ninyo ay ang example ng kababaan tulad ng ginawa ng Panginoon na binigkis niya ang kanyang sarili, lumuhod at hinugasan ng mga paa ng kanyang disciples. You must exude and live an example of humility in the sight of God. Don't ever give an example of being boastful, of being full of pride, of being rebellious, of being disobedient. That's not the example that you want to promote and that you want to let others see in you. Hindi yun ang example na gusto nating ipakita rito. Ang example dito, sinabi ng Panginoon, sa mga standard ng kanyang banal na kasulatan, ay puro mga spiritual example. Sinabi niya, nagpapataas ay bababa, ang nagpapakababa ay itataas. That is an example of humility. Kaya dito, mga kapatid, pinupuri, tinataas ng Diyos ang mga nagpapakababa sa kanilang sarili at hindi iniisip. Tinataas ng Panginoon ang mga masunurin sa kanyang mga gawa. Tinataas ng Panginoon ang nagpapakita ng example ng bunga ng Espiritu dito. This is the kingdom of God. We are in the kingdom of God. Kaya yung example na mga sinasabi rito, mga kapatid, yun ang itinataas dito. Ngunit yung mga example ng sanlibutan, pagka pumasok sa loob ng iglesia, hindi pupurihin ng Panginoon yun. Sasawayin yun at ipalalabas yun. So do not follow the example of the world. Amen. Sinabi ng Panginoon doon sa sanlibutan, sabi niya, yung mga leaders nila dyan, nako, they exercise authority over those that are under them. Isang tawag lang nila, nagtatakbuhan na yung mga alipin nila, pagkatapos sinaalagaan sila, pagkatapos sinusunod lahat ng sinasabi nila, their caprices and whims. Sabi ng Panginoon, not so in my kingdom. He said, he that seeketh to be the chiefest of all here shall become your servant. Sino ang gustong manguna rito? Kailangan siya ang pinakaalipin sa lahat. Yan ang sinabi ng Panginoon, siyang pinakamasunurin sa lahat. Importante pa talaga yung example natin? Importante. Consider the following examples. You know, there was an account that I read. This boy's name was Nigel. Nigel was an illegitimate child. He then, because of shame, was brought up in a hen house. Lumaki ang batang ito dahil sa bastardo, anak sa labas. Lumaki siya sa loob ng bahay ng mga manok. Lumaki siya sa loob ng poultry house. When he was discovered at the age of 7, he was found to walk, to eat, and make the sounds of a chicken. Nang 7 years old siya, ang kanyang lakad, manok. Kumakain siyang parang manok. At ang kanyang boses ay boses manok. Sapagat wala siyang example na narinig, nakita, at napakisamahan sa kanyang buhay, kundi mga manok. In China, in Beijing, we call that Peking now, or Beijing, an 11-year-old girl was brought up with pigs.
Ang babae namang ito, 11-year-old, nung natagpuan siya, lumaki siyang kasama niya ang mga baboy. When discovered, her actions were very similar to the pigs that she had lived with. Kanyang lakad, ang kanyang amoy, at ang kanyang ang boses niya ay talagang parang baboy. Sapagkat lumaki siya kasama ng mga baboy. Alam ba ninyo, mga kapatid, nung nasa sanlibutan tayo, lumaki tayo kasama ni Satanas. Kaya lahat ng mga lust ni Satanas, lahat ng karumihan niya sa Espiritu, ipinatter niya sa ating Espiritu at pinapasok niya sa atin. Kaya amoy tayo ni Satanas, isip tayo ni Satanas, ugali natin kay Satanas, lakad natin kay Satanas. He was full of pride, he was disobedient, he was rebellious. That is all of Satan. That is satanic. Ang gawa natin noon ganyan. Lakad natin is full of pride. Ang tingin natin is full of pride. Ang ating amoy is full of pride. What do you expect? You expect yourself to be like the spirit that you grow up with. While we were in the world, we grew up with Satan. And so therefore, we act, we speak, and we think like Satan. But when we come to the kingdom of God, the Lord said, you want to be born again? You want to go to heaven, Nicodemus? Nicodemus said, yes. The Lord said, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Anong sinabi niya? Kailangan panganak ng Espiritu mo, Nicodemus. Sapagkat ang Espiritu ng taong hindi pa naipanganak na muli ay Espiritu ng demonyo. Kaya kailangang mamatay ang Espiritong yan, Nicodemus, at ipanganak kang muli at bigyan ka ng isang bagong Espiritu sa pamamagitan ng aking mga salita. Yon, Nicodemus, ang pag-aralan mo, sabi ng Panginoon. Nicodemus said, he reasoned with his literal mind, and he reasoned with his own natural mind. He said, how can a man be born when he's old? Shall he enter the second time into his mother's womb and be born? And Jesus Christ said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born in the Spirit. Yung Espiritu mong mula sa sanlibutan, kailangang maalis yon at ang maipasok na muli ay Espiritu ng Panginoon. Yung iba sa inyo, mga kapatid, marahil hindi pa sanay na mamuhay kasama ng Espiritu ng Panginoon. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng kababaan. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng pagsusunod. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng pag-ibig. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu ng kapayapaan. Marahil hindi kayo sanay mamuhay sa kapayapaan. Kasi magulo kayo noon eh. You grew up with Satan and you were very troublesome. You are very quarrelsome. Ngayon, may bagong espiritu na pinapattern sa inyo. Ang iba sa inyo, you refuse to look at that because you were not used to that spirit before. Ngunit kung kayo gustong pumasok sa karya ng Diyos, mga kapatid, kailangang masanay kayo na tumingin sa example na yan at yan ang kunin ninyong example at sundin at maging carbon copy kayo ng espiritong pinapasukan ninyo sapagkat yan ang espiritu na maghahatid sa inyo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. We must manifest Jesus to the world. Glorify God in your body. 1 Corinthians 6:20 says, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, and that the Spirit of God dwelleth in you, which is from God? You are not your own, you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Kailangan luwalhatiin natin ang Panginoon sa ating katawan. Are you glorifying God with your body? Are you glorifying God in your body? That body is the Lord's. When you are born again, that body is not yours. That is the Lord's. And so therefore the Spirit of the Lord should dwell in that body. When the Spirit of the Lord is dwelling in that body, He is making an example, a pattern of a spiritual body that one day will come to the glorification time and will be brought up to heaven.
Pagkat yan ay katawan na ng Panginoon, hindi na sa inyo yan. Nung kayo pinanganak na muli, ang espiritu na nakatira yan ay hindi na espiritu ng demonyo. Yan ay espiritu na ng Panginoon. Kaya pagka espiritu ng Panginoon, ang espiritu ng Panginoon ang magtuturo sa katawang yan kung ano ang gagawin. Hindi tuturuan ng Panginoon ng rebellion yan. Hindi tuturuan ng disobedience. Hindi tuturuan ng ano pa mang bagay na labag sa kanyang kalooban. Hindi tuturuan yan ng kayabangan, ng kahambugan. Hindi tuturuan yan ng pagmamataas sa sarili. Hindi tuturuan ng Panginoon yan. Kung may ganyan pa sa katawan mo, mga kapatid, hindi ka pa born again sa Espiritu. Kailangang may panganak kang muli. At ang pattern ng Espiritu ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang bunga ng Espiritu, yan talaga ang may pasok sa katawang yan. Glorify God in your body. Kailangan i-glorify mo ang Panginoon. Luwalhatin mo siya sa katawan mong yan. Kaya kung may mga Kristiyano dito, nagpapaka-Jesus Christ member, ngunit mga kapatid, naninigarilyo naman, at hindi pa nahihiya kung minsan, I doubt it. If you really have the Spirit of God in you. Now, I am talking to you as mature people. I'm talking to you as your pastor and as your friend. I do not beat around the bush. There is a New Age movement today na yung tao pinipik-pik-pik lang dito at sinasabing, there is a brotherhood of the world today. You know, we just come and shake hands and be brothers. Do whatever you want to do. I do whatever I want to do. But when we meet, we just shake hands and we will all go to heaven. I don't believe that religious rubbish. And I don't believe that spiritual filth. I think that came from the pigsty of the devil. That's not from God. Because God has a specific instructions for His people on how to go to heaven. Kaya, yung may mga sigarilyo na mga anak ng Diyos, sinasabi nila, hindi pa kayo mga anak ng Diyos kasi dinidumihan ninyo ang templo ng Panginoon. Kaya hindi nyo na nararamdaman ang presensya ng Panginoon pagka kayo ay nagpupuri sa Kanya because of that. Dinidumihan ninyo yung Kanyang templo. Sinisira ninyo. That is a filthy habit. And you must get rid of that. If you cannot because of nicotine, then ask the help of the Lord. Lord, please make miracles for me that I will be delivered from this filthy habit. Hallelujah. 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 Dito sa binasa natin, mga kapatid, napakaganda ng example na binigay ni Pablo. It is not surprising that in the letter of Paul to Timothy, there were very specific instructions that were given concerning the kind of men who should be invited to hold positions or responsibility in the body of Christ or in the church. Paul was writing about church government, as in 1 Timothy 3:15, makes clear, and there is no matter more important than of securing right leadership. Especially so that the harvest today is so great that we have to have role models in the church that we call leaders that are worthy as an example in the life of the Lord Jesus Christ. If the leaders are right, the work will progress and will prosper. But if the leaders are wrong, there will be hindrance and breakdown. God's work is weak or strong according to the quality of those who are in positions of responsibility. If these things are true, then obviously not everyone or anyone is qualified to bear the responsibility of leadership in spiritual work. Sa mga gawa ng Panginoon, sa pagpapamahala, if you are involved in church leadership, whether in your district or whether in full-time or part-time ministry, you must be a spiritual leader. Hindi po kailangang nasa sa poder o leadership ng church yung hindi espiritual sa kanilang pamumuhay at hindi nagpapakita ng bunga ng espiritu. Sapagkat kung ganon, masisira ang gawain ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na masira ang kanyang gawain dahil sa mga example, mga role model na naririyan. What then are the qualifications of leadership that Paul stated in 1 Timothy chapter 3? What is God's standard in this matter? May mga standard na binigay ang Diyos dito sa mga bagay na ito. 1 Timothy 3:1-13, we are told about the qualifications of bearing responsibility and leadership in the church.
as overseer. Sinabi sa verse 1. Pagkatapos sa deacon. Deacon is the one who serves. When you serve, you are called a deacon. When you oversee, you are called a bishop. May mga bishop dito, mga kapatid. May mga overseer, may mga deacons dito. Kaya kailangan ng example natin ay pattern sa spiritual na example na ipinakita ng ating Panginoon dito sa kanyang banal na kasulatan. Tingnan niyo yung verse 2. 1 Timothy chapter 3 verse 2, anong sinabi? Verse 2 says, a bishop must be blameless. This of course does not mean perfect, because there is no absolute perfection with human beings. We have relative perfection, Jesus Christ as our example. So this does not mean perfect. Otherwise, there would be no bishops today, because all are still imperfect. Verse 7 explains that blameless means, it means above reproach. Yung blameless dito, ang sinasabi ditong blameless, above reproach. Yung hindi ka ba nasasaway? Hindi nasasaway yung espiritu mo, hindi nasasaway yung mga gawa mo. Kung rebellious ka, nasasaway ka ba? Kung hindi ka masunurin, nasasaway ka ba? Walang leader na hindi masunurin. A good leader is a good follower. If you are not a good follower, then you are not a good leader. Even the Lord Jesus Christ emphasized obedience in accordance to salvation. Wala talagang kaligtasan kung hindi masunurin ng tao. Sa harap ng Diyos, mga kapatid, wala na pong pagtatalo. Kailangan maging masunurin tayo sa kanyang mga gawain. Pagkatapos, kung ang isang leader ay mapagmataas, full of pride, mapagmataas, blameless ba siya? Hindi. Mabiblame mo pa, masasaway mo pa. Hindi yun example para sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya importante para sa isang ministro, para sa isang deacon, para sa bishop, para sa magagawa, or sino mang leader ng iglesia, to have a clear testimony before the church and the world. Kahit ang church makakatestify na siya ay talagang lumalakad sa Espiritu ng ating Panginoon. Hindi lumalakad sa bunga ng laman, kundi lumalakad sa bunga ng Espiritu. Yan ang dapat maging leader sa mga kawan ng Panginoon, lalong-lalo na sa ani na dumarating. Sinabi dito sa verse 2, a bishop must be blameless, the husband of one wife. Does this mean that the leader must be married only once? Hindi, kasi merong iba dyan. They were married twice, thrice. Nag-asawa siya kasi namatay yung asawa niya. Tapos nag-asawa na naman siya. Hindi yun ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ang ibig ba sabihin nito, hindi siya widower? No. Ang ibig sabihin nito, na ikaw, mga kapatid, ay isang taong nagpapakita sa iyong sarili sa harap ng Panginoon na mayroong unquestioned morality, especially in regards to his relations with the opposite sex. Hindi mo ipinupromote yung laman. Ang pinupromote mo, ang espiritu at ang espiritu ng Panginoon. No one whose marriage relationship is questionable or whose attitude towards the opposite sex is careless or frivolous should ever be given a position of responsibility in any part of God's work. Malimit na panahon ang ginagamit ni Satanas upang ibagsak ang isang tao, ang isang alagad ng Diyos, ang isang gawain ng Diyos ay ang gawa ng laman. Kailangan hindi mangibabaw ang gawa ng laman sa gawa ng Espiritu. Kailangan nasa ilalim ang gawa ng laman at ang gawa ng Espiritu ay nasa taas upang magluwalhati sa ating Panginoon. Dito sa ating paglilingkod, nagpapasalamat tayo sapagkat yan ay ginagawa ng Panginoon. Hallelujah. Sinabi ni Paul, a man of Christian grace and spiritual discipline must be a leader of the church, according to verses 2 and verses 3. Sinasabi dito sa verse 2 and 3. Bishop then must be blameless, husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine,
no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. Here we note the 7 virtues of grace as mentioned in verses 2 and 3. The word vigilant in verse 2 means circumspect. It means temperate. It means disciplined. Ang vigilant, ang ibig sabihin niyan, yung matuwid. Sa Bisaya pa, hamtong. Pagkatapos, may disiplina sa iyong espiritu o sa iyong kaugalingon. The word sober in verse 2 means self-controlled. May control sa sarili. Hindi siya kinokontrol ng kanyang sarili. Siya ang kumokontrol sa sarili niya. Okay? The words of good behavior in verse 2 means modest. A leader must be a Christian gentleman and a Christian gentlewoman. Ala tayo magsabing Christian gentleman. So, kabalo mo si Christian gentleman. Alam ba ninyo mga kapatid kung ano ibig sabihin ng Christian gentleman? Madaling pakiutusan, madaling lapitan, hindi bastos ang pag-uugali, kundi siya talaga ay pwede mong gawing example na may papakita ang buhay ng Panginoon sa kanya. The words not given to wine in verse 3 literally means not one who lingers by the wine. Hindi lasinggero. Ang alagad ng Panginoon, ang leader ng Panginoon ay hindi lasinggero. May pagtuturo bang Bible sa paglalasing? Meron, napakarami. Biro ninyo yung alak, kung minsan pinapahiya kayo, ginagamit na ng demonyo yan, pinapahiya kayo, hindi nyo alam. Doktor ka, ininhiyero ka, arkitek ka, maestro ka, sundalo ka, general ka, pakalasing na lasing ka, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Yung hindi mo ginagawa nung normal ka, nagagawa mo pagka pumasok na sa iyo ang espiritu ng alak. Biro mo mga kapatid, noble at dignitadong tao na iihi sa pantalon, tapos sumusuka pa at natutulog sa tabing daan, hindi niya alam. Hindi gawa ng Diyos yun. Gawa ng espiritu ng alak yun. The devil wants you to be put to shame. The devil wants you to shame yourself. Na hindi turo ng Diyos yun. Ang turo ng Diyos, tayo ay maging sober, maging vigilant, talagang matino yung pag-iisip natin ng ginagawa natin sa lahat ng panahon ay ang gawa lamang ng isang taong kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. So it is essential for all leaders to be men of firm convictions and of Christ-glorifying habits with regard to the matter of alcohol. May firm convictions ka bilang leader. Anong firm convictions mo? Kaya ako, mataas ang paningin ko sa mga leader na hindi nabibili ng pera. Bakit? Sapagkat mga kapatid, yan ang itunurong number 1 ng Panginoon sa akin. That's why dito sa ministry natin, tumatayo tayo ng Panginoon ang niluluwalhati natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kahit kumain na lang tayo ng damo, kahit tayo na lang mag-isa, hindi tayo loyal sa pera. Loyal, mayroong mga leader ditong loyal sa pera. Kung loyal kayo sa pera, mga leader, mahiya kayo. Kasi ang pastor ninyo hindi loyal sa pera. Kaya hindi magkamukha yung espiritu natin. Yung espiritu natin hindi magkasama. Huwag ninyo ipagbili ang magandang balita, huwag ninyo i-compromise ang magandang balita ng dahil sa pera. Kung meron pa kayong pag-ibig sa pera tulad ni Judas, magsisi na kayo. Sabihin ninyo sa Panginoon, patawarin po ninyo ako, Panginoon. Ito po ang kasalanang nagpabili sa inyo at nagpapako sa inyo sa krus. At ito po ang kasalanan na nagpahamak kay Judas. Hindi po itong example ko. Ang example ko ay kayo na kahit ano ang ginawang pagalipusta, pumunta pa rin kayo sa krus ng Kalbaryo at ibinigay pa rin ninyo ang inyong buhay para sa amin. Itong sa verse 3, sinasabing the words no striker, ang lahat ay magsabing no striker, mean not quarrelsome or contentious, a person who is very easily upset and who easily flies into a temper. No striker dito, ibig sabihin nito, sa Bisaya pa, dili pala away. Bisan dili ka palaway, siguro waka nagapanumbag, pero may mga palaaway nga espiritu.
Palaaway, jud kaayo. Ang tanan mo yung palaaway kaayo. Na yung mga espiritong sama niya na. If you are a leader, palaaway ka naman sa espiritu, hindi ka maring mag-leader niyan. Pagka naririyan ka, hindi maring walang away. What did the Lord say? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. If you are a child of God, if you are a leader of God, you are a peacemaker. You are not a troublemaker. You are a peacemaker. Yun ang Espiritu ng Panginoon. Sinabi niya, pagka hindi mo sinusunod yan, troublemaker ka, you are not of God. If you are not a peacemaker, what are you? A troublemaker. If you are a troublemaker, let us make the point direct. You are of the devil. You are not of God. You are devilish. You are not of God. If you are a peacemaker, you are of God. Hindi ka contentious, hindi quarrelsome. Hindi contentious. Palagi lang may contention. Sinasabi dito, a leader should not be a striker. That means not quarrelsome, not contentious. Ang lahat ay magsabing not quarrelsome, not contentious. You know, a quarrelsome and a contentious person is a person that is very easily upset. Madaling magalit. And who easily flies into a temper? Madaling magwala. Lalaki ka man o babae, pagka nawawala ka sa sarili mo, ay hindi ka looban ng Diyos yan. Kailangan ma-overcome mo yan. Kailangan lumuhod ka, magsisikat, sabihin mo, Panginoon, alisin mo po itong pagka-striker ko, pagka-quarrelsome ko, pagka-contentious ko sa harapan mo. Then in verse 3, the word patient means gentle, kind, and peaceful. Yun ninyo verse 3? Patient, sinabi riyan. Ang lahat ay magsabing patience. I am patient. Patient means, patient means gentle, kind, peaceful. Are you gentle? Are you kind? Are you peaceful? Or you are brusque, you are quarrelsome, and you are contentious. That is the exact opposite of being patient. Praise the name of the Lord. Verse 3, the words not a brawler, nabasa ba ninyo yan sa verse 3? Not a brawler, ay ibig sabihin dyan, hindi ka contentious, hindi ka controversialist. Yung iba rito, ang gusto nilang role, yung controversial sila masyado. Pagka sa pagtitipon sa gawa ng Panginoon, controversial silang palagi. Sila palagi ang opposition party. Alam niyo pagkagawa ng Diyos, wala nang opposition party. Ang nag-o-oppose lang sa gawa ng Diyos, sino? Pagka magandang pinag-uusapan, para sa ikalalago ng gawain, para sa kasusulong ng gawain, mga kapatid, wala nang kontensyon. Wala nang oposisyon. Pagka pinag-uusapan kung paano lalago ang gawain, ang pinag-uusapan kung paano magkakaisa tayo, ang pinag-uusapan kung paano tayong maglilingkod sa mga kaluluwa, ang pinag-uusapan kung paano lalong titibay ang mga kapatiran natin sa pananampalataya. Would you contend for that? Would you become contentious because of that? Would you debate? Would you quarrel? Hindi ka na kailangan pang tumayo at mag-oppose niyan. Kailangan, mga kapatid, kasama ka sa mga bagay na yan. Kung pinag-uusapan, halimbawa mayroong pinag-uusapan ng mga financial, pagkatapos ang pinag-uusapan sa ikalalago ng gawain, hindi na kayo kailangan mag-aaway pa. Pagka malaki-laking pinag-uusapan ninyo, gamitin niyo pananampalataya ninyo. God will supply all your needs according to His glory. According to His riches in glory in Christ Jesus. Walang kailangan maging away doon. Kailangan talaga kayo ay example, lalong-lalo na sa mga bagong pumapasok. Kaya kung minsan, mga kapatid, nakaluhod ako sa Panginoon Panginoon, huwag po ninyong papasukin muna yung mga bago hanggang may mga brawler pa dito. Hanggang may mga striker pa dito. Huwag muna ninyong papasukin. Naaawa ako. Baka ito ang makitang example nila. Kaya ibang district dito, hindi lumalago.
Hindi dumadami. Bakit? Ayaw ng Panginoon isalik sa kanila ang mga kaluluwa pa. Kasi pagka nakita yon, mga example na ganon sa ating mga district, mga kapatid, imbes na ang kaluluwa, papasok sa karyan, mamamatay at aalis at hindi na muling papasok pa. Sapagkat tayo sa harvest na ito ang nauuna sa pagpapamahala. So, importante ang example ng isang leader, ng isang disciple ng Panginoon. Ito ay may kaugnayan sa kaligtasan. Verse 2, given to hospitality. Ang ibig sabihin nito, you must be generous-hearted and hospitable sa mga dapat na tulungan. No? In the early church, this had very special significance. In those days, Christians had to cling together for they live in a very hostile world. Pinapersecute sila ng Roman Church ng Roman government. How necessary was the grace of hospitality. But the leaders should not only have an open house, but an open heart. Ngayon, hindi na masyado tayo pinapersecute ng mga tagalabas. Meron na tayong kalayaan. Kaya naman, yung iba, ang nangyayari ngayon, noon sa panahon ng 2,000 years ago, nung pinapersecute sila ng mga Roman government, mga kapatid, ng mga Roman emperors, they have to cling to one another. Kasi walang ibang tumutulong sa kanila, sila rin. Kaya hospitable sila. Ang property nisa, property nung isa. Kasi nagtutulungan talaga sila. Nagpapakainan sila, tapos nagtutulungan sila. Ngunit ngayon, sa ating panahon, wala na yon. May sarili-sarili na tayo, sapagkat meron na tayong kalayaan. Ngunit, ang nangyayari naman ngayon, eto. Eto naman ang masamang nangyayari ngayon. Because of open-heartedness and hospitality of some members take advantage naman. Nagte-take advantage. Sino yung mga bagong member dito na mabait pa, hindi pa ako kilala, hindi niya kilala, swindler pala ako. Papaka-member muna ako ng Jesus Christ para hindi ako mahahalata. That's why sinabi ng Panginoon, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inside they are ravening wolves. Baka nandito kayo, member kayo ng Jesus Christ, iniisip kayong tupa. Kaya ang anyo ninyo, pag sinabi mong Jesus Christ member ka, tupa ka. Kagad-agad ang ibang member, mga kapatid, mawawala na yung defense nila. Kapatid ko pala ito, member pala ito. Pero mag-ingat kayo na baka may lobo pang natitira sa loob ninyo. Baka meron pang ravening wolves doon. Baka meron pang love of money. Baka meron pang mga motives doon na hindi maganda. Na pagpasok mo sa kapatid mo at siya, mga kapatid, ay kumpiyansa sa iyo na ikaw ay mabait sapagat Jesus Christ member ka, nag-take advantage ka naman at sa financial naman ang kinain mo. Pagkatapos nakakasira rin yon sa ating pananampalataya. Nakuha ba ninyo yan, mga kapatid? Marami ditong experience ko. Maraming experience dito na pumunta dito. Pastor, ano bang klaseng member yan? Nanghiram sa akin pagkatapos hindi na nagbayad. Ngayon, simba-simba siya yan. Taas-taas ng kamay. Palagi kong sinisigil. Hindi naman nagbabayad. Pero malakas mag-praise the Lord. Habang nakikita ko siya yan, hindi muna ako magsisimba. You that are wearing a sheep cloth, but inside are ravening wolves, you must repent. Magsisi kayo. Nakakain na ba ninyo ito? Matuwid ang pangangaral dito because this is not a pseudo church. This is not a false church. This is the church of the Lord Jesus Christ. What we preach here is true. We call evil, evil. We call good, good. We call a spade, and we call a fork, a fork. We call red, red, and we call white, white. We call sin, sin, and we call holiness, holiness. We don't preach sugar-coated candies, messages, and inside, they are poisons. No, we don't do that. Dito, kung ano talaga, we preach it like as it is. Para sa kaluluwa, hindi tayo nagbibiro para sa kaluluwa. Bakit? Sapagkat hindi po biro-biro ang impyerno. Hindi biro-biro, lumangoy kayo sa impyerno. Hindi biro-biro na pagka nagkamaling espiritu natin, lalangoy tayo sa impyerno. Hanggang ngayon, I am waging battle against false prophets in sheep's clothing. I am waging battle against members who are
using the cloak of being Jesus Christ members, but inside, they are ravening wolves waiting for the right time to devour unsuspecting, innocent members in the church. Hanggang ngayon, ang mga mata ko, doble para sa kanila. Hindi na aalis yun. Kaya ang pangangaral dito, mga kapatid, ay paglilinis sa mga sanga ng Panginoon upang lalong ito ay magkaroon ng bunga sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. We must have leaders with some real ability. Leader must be up to teach. That is, he must have some aptitude. He must be skilled. He must have ability. Obviously, one who is going to lead others must have some gifts. A minister must be able to preach and teach and exercise his pastoral gift. A deacon likewise must be able to plan or organize, understand the affairs of the church. Hindi siguro lahat dito makakapangaral, pero pagka-leader ka, you at one time humingi ka ng Panginoon sa Panginoon ng isang abilidad upang magamit ng Panginoon para sa iyo. Pagli-lead. Kailangan marunong ka rin mag-organize, marunong kang mag-administrate, marunong kang mag-manage ng mga bagay na pinapaalaga ng Panginoon sa iyo. Hindi kung ikaw ay binigyan na ng responsibilidad, ang palagi naririnig sa inyo ay problema, problema, problema. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga financial na bagay. Palagi nakakarinig tayo, financial na problema. Nagkakatipon. Tapos, ang financial na problema, number one problema. Ay, ibig sabihin yan, walang mapagkakatiwalaan sa pera dyan. Kailangan pagka tayo ay anak ng Diyos, mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Baka naririnig ang ating ministry, victory para sa Kanya. Kaluwalhatian para sa Kanya. Hallelujah! Kasaganaan para sa Kanya. Paglago para sa Kanya. Ang verse 3 says, not greedy of filthy lucre. Alam mo ninyo kung ano meaning ng filthy lucre? Filthy lucre in the Bible terms is money. Hindi ka matakaw sa pera, sabi ng Panginoon dito. And not covetous. Hindi matakaw yung puso mo sa pera at yung mga mata mo hindi naman matakaw sa mga bagay ng sanlibutan ito. You are not covetous. Baka may nakita ka, gusto mo sa'yo na, akin ka na. Akin na ito. You have no motive like that. Do you have any motive like that? Leaders should have no motive like that. Yes, it is true, the Lord is blessing us with money. This ministry has been blessed financially. And it is used for the kingdom of God. May records tayo sa lahat ng ating mga financial dito. Mga members, love of money is a state of the mind. It is a state of the spirit. You can show on the outside that you are really clean, that you are really Christian, that you really look like a real Christian. But inside, somewhere in your heart, somewhere down in the chambers of some of your chambers of your heart, there might be some spirit lurking, which is the love for money. Sinabi dito, not greedy of filthy lucre. Hindi matakaw sa pera. Walang loyalty natin sa pera, tulad ng sinabi ko kanina. Ang loyalty natin ay nasa Panginoon. Amen? Katuwiran muna ng Panginoon, sundin ninyo. Baka babayaran kayo ng pera, pagkatapos pagtatakpan ninyo ang isang tao. Dito sa ating paglilingkod, wala pong ganyan. A leader should have a spirit whose attitude to money is right. A man's character can often be judged by his attitude towards money and earthly possessions. Is he irrepressibly acquisitive? Then he is not suitable to be a leader. Has he a Judas-like attitude? Tulad ng sinabi ko kanina, John 12:6, mga kapatid, sinabi dyan, then do not make him a leader, sabi ng Panginoon. Kung merong mga tao dito na ang kanilang mga puso at kanilang pag-uugali sa pera ay hindi tama, may mga Judas-like character, attitude, irrepressibly acquisitive, kahit hindi nila maangkin sa kanilang puso, inaangkin nila, they are not suitable to become leaders. Paul said, is there any suspicion of sharp
practice, or dishonesty in business affairs, then these ought not to become leaders in the church. Do not even consider him for a position of responsibility in the church, the Bible says. Kaya ako nananalangin dito, sinasabi ko palagi sa Panginoon, the harvest is coming. You are showing me that the harvest is coming. Souls are coming. They are dying. We are preaching the gospel. We are trying to let them hear the life-giving messages from Christ. But the fear in my heart is that when they come, they would find this attitude in the church. They would find this kind of people in the church. They would find this kind of leaders in the church. That's the fear of my heart. So kung minsan pinipigilan pa ng Panginoon ang harvest, sapagkat sabi niya, kailangan anak, malinis muna ang leadership ng Jesus Christ, the name above every name. Maalis muna lahat ang mga espiritong yan bago ko ipagkaloob ang mga harvest na mga tupa sa inyong paanan upang sila ay ihanda papunta sa aking kaharian sa buhay na walang hanggan. Kailangan ng isang leader ng Panginoon ay example sa pagmamanage ng kanyang sariling pamamahay. Because if you do not know how to take care of your domestic affairs, how are you expected to manage the affairs of the church? You must be able to manage the affairs of your own household. A man who is spiritually taught and mature. Qualification is brought before us in verses 6, 9, and 10. In verse 6, we are told that a young convert should never be pressed into responsible service, as this would do harm to the convert and to the work of God. Leaders need not be spiritually strong and not too young in years. Verse 9 indicates that the leader must have a firm grip on the truth of God, and he must have discernment in spiritual matters, being able to distinguish things that differ. And then verse 10 suggests that a leader should serve for a probationary period so that their gifts and qualities may be tested. Thus, only spiritually mature men are qualified for leadership. Kaya dito, meron tayong periods of testing sa leadership, mga kapatid. Meron tayong periods of testing. That's why ang ating pong leadership ay hindi solely kalooban lang ng tao. Ito'y kalooban ng Diyos. That's why theocratic ang forma ng ating paglilingkod. Kahit na kayo ay naglilingkod dyan, when I see that you are not up for that position, I immediately take action and then take you away from there because you are not a good example. Ang inyo pong pastor, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon upang gawin yan, upang ang mananatiling example para sa mga tupa na pupunta sa langit ay mga example na kaaya-aya sa harap ng ating Panginoon. A leader must be a man of obvious humility. A disciple should be a man or a woman of obvious humility. We pause to underline verse 6 as a separate qualification because of its great importance. Tingnan niyo ang verse 6. This is one of the supreme requirements for a leader. The devil fell through pride, and how easy it is for any one of us to fall in the same way. Alam ba ninyo na ang demonyo bumagsak ng dahil sa pride? Dahil sa rebellious heart? Pagka ang tao merong isang rebellious spirit, know of a fact that he has an overwhelming pride sa kanyang puso. Mga kapatid, pagka tayo ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos, wala na po yung pagmamatigas puso natin sapagkat hindi na ang kalooban natin ang masusunod, ang kalooban na ng Diyos. Are you in the kingdom of God? Are you in the kingdom of God? There are many born again that are not in the kingdom of God. You know that? There are many born again that are not in the kingdom of God. They have only seen the kingdom of God, but they are not in the kingdom of God. How that did happen? How that thing happened? You know how? The Bible says, except you be born again, you cannot see the kingdom of God. There are born again today that are still praising God like us. They are calling on God, Lord, 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 Lord. They even dance more than we do. They even clap their hands more than we do. But it is not in praising and clapping of hands that your standard of salvation is met. No, it is in obedience. You cannot be obedient if you have pride in your heart. Sinabi ng Panginoon,
Not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but they that do the will of my Father which is in heaven. The Lord emphasized obedience. Ala tayo magsabing obedience. Obedience is a prerequisite for salvation. Tingnan ninyo, hindi pala yun pagtatawag-tawag lang natin, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Pero hindi ka naman obedient. Why are you not obedient? Because you are rebellious. Why are you rebellious? Because you have pride in your heart. That's why when you come into the kingdom of God, you must become obedient. If you will not be obedient, you stay outside. Nandoon ka lang sa labas, hindi ka papapasukin sa pintuan. Kaya there are many people that are calling themselves born again, pero nasa labas lang. They have seen the kingdom of God, but they have not entered into the kingdom of God. Kaya inulit ng Panginoon kay Nicodemus, sinabi niya, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Pagka nagsimula ka ng sumunod sa Panginoon at sa Kanyang kalooban, ibinaba mo yung sarili mo, nagpakababa ka, you were reduced to an entity, na-reduce ka sa zero at naging humble ka sa Kanya sa pagsusunod ng Kanyang kawain, ng Kanyang mga kalooban. Parang bata ka sa pagsusunod sa Kanyang kalooban. Anumang kalooban mo, Panginoon, susundin ko. Mga kapatid, ikaw ay nakapasok na sa Kanyang kaharian. Iyon ang kaligtasan. Kung nakikita mo lang ang Kanyang kaharian, hindi ka paligtas. Religious people have seen the kingdom of God. Those that are in the denomination have seen the kingdom of God. Those that are going to churches on Sunday, I don't care what churches they are, what brand of churches they have, they call themselves, they may call themselves Catholic, Baptist, Mormons, whatever they are, they have all seen the kingdom of God. But the issue here is not who have seen the kingdom of God. No. The issue here is who have entered into the kingdom of God. Kaya tayo naglilingkod para tayo makapasok at maligtas. Yung nakapasok, yun lamang ang maliligtas. Sino ngayon ang nakapasok? Yung mga sumusunod. Ibig sabihin, merong hindi sumusunod. Kaya hindi yung pagtatawag, Lord, Lord, makakapasok na tayo. Yung sumusunod lamang sa Kanyang kaloobang nasa sa langit. Anong sinabi ng Panginoon? In that day many shall say unto me, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Lord, Lord, have we not done so many wonderful works in your name? Lord, Lord, have we not done so many good things in your name? And then the Lord will prophesy unto them in that day and say, I never knew you, you workers of iniquity. Why? Because they are calling on God, but they are not obedient. They are rebellious. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Mahalaga ba talaga yung example natin sa harap ng ating Panginoon? Papasalamat ako sa Panginoon sa mga sandaling ito. Sapagkat sa pamamagitan ng mga example na ito, pinapakita natin ang Panginoong Jesucristo. Being a good example in our speech, good example naman kayo sa inyong pananalita. Wala na ba kayong sinisira ang tao? Lalo na yung mga kapwa members ninyo, kapwa workers ninyo. Mga members, wala na ba kayong sinisira ang mga workers sa harap ng mga kapwa members ninyo? Hello? Mga members, wala na ba kayong sinisira ang workers sa mga pamamahay ninyo? Sa harap ng asawa ninyo, sa harap ng mga anak ninyo, wala nang kayong sinisira ang workers. Kuminsan talaga may mga kamali yung workers. Pero huwag ninyo siraan sa harap ng mga asawa at mga anak ninyo. Because you are setting a very bad example. Later on, kahit ang worker mabuti pa, they will never respect him because of you. And the Lord will never forgive you for that. Be a good example. Huwag kayong mabahala sa mga worker. Kung sila, mga kapatid, ay lumilihis sa landas ng Diyos. Ang Diyos ay hustisya. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Are you a good example in your speech? Wala na ba kayong pagmumura? Hello again. Malinis na ba yung pananalita natin? Wala na bang mga green jokes? Ang lahat ba ay kapuri-puri na sa harap ng ating Panginoon?
What about our conduct? Let us be a good example of our conduct. For this cause I have sent unto you Timotheus, who is my beloved son, faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. What a blessing we can be if we walk in the ways of the Lord. Pag-uugali natin. Example na ba tayo sa pag-uugali natin? Sa ating pag-ibig. A further exhortation is to love. This is the command of God in the law. It is the command of Jesus in the New Testament. It is the command of Paul in the epistles. It is the first fruits of the Holy Spirit. Pag-ibig. Ang lahat ay magsabing, pag-ibig. Pag-ibig is the absence of away. Pag-ibig is the absence of contention. Pag-ibig is the absence of a selfish spirit. Pag-ibig is the absence of a very covetous spirit. The love of the praise of men, isa rin yun. Wala tayong pag-ibig kapag ang inihiling natin ay yung pupuri ng mga tao. That's why may mga tao, they do not only love money, they also love positions. What is their motive? Is their motive to glorify God because of their positions? No, there are some motives who want position because they want to be praised of men. Kasabay na lahat sa pride yun, magkakapatid na mga espiritu yun eh. Yung pride, yung love of money, love of positions, yung rebelliousness, yung disobedience, magkakapatid na yun, magkakamag-anak na yun. Pagka hindi naalis sa puso ng tao yun, nanganganak pa yun, nagkakaroon pa ng apo, hanggang nagiging isang kongregasyon na sa loob ng tao. Kailangan luminis tayo sa mga bagay na yan. At ang tumira sa loob natin ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Pag-ibig. Pinag-uusapan natin dito yung spiritual na pag-ibig. Amen? Na kahit hindi mo kapatid sa laman, ibigin mo. Sapagkat kapatid mo siya sa Panginoon. Kapatid na nagtuturo. Kapatid na pag-ibig na nagtuturo ng maganda. Meron naman pag-ibig tayo, yung pag-ibig na makatao, na sumisira naman sa ating kapwa-tao. Mga magulang, yung pag-ibig ninyo kung minsan nakakasira sa mga anak ninyo, konsentidor kayo. Como anak ninyo, pagka nagkasala, tinatakpan ninyo. Huwag ninyong pagtakpan ang kasalanan ng anak ninyo. Ipakilala ninyo sa kanya na ang bawat kasalanan ay may parusa. From 1 to 9 years old, ang pinapasok natin sa puso ng isang bata ay ang takot. Kaya pinapalo natin sila. Pero from 10 years old, pataas, hindi na tayo gumagamit ng pamalo. Ang ginagawa natin, nakikiusap na tayo sa kanila sapagkat sila ay meron ng tender heart na makikinig sa lahat ng sinasabi natin. Don't be afraid to talk to your child when he is over 10 years old, 10 or above. Pero kung 1 to 9, paluin ninyo. Bigyan ninyo ng leksyon. Sabihin ninyo sa kanya, instill fear in their hearts. Kaya paglaki nila, may takot na sila sa paggawa ng masama. May ba sa inyo? Ay, hindi ko papaluin kasi mahal ko yan. Kaya lumaki siya, mga kapatid, spoiled pa siya kay Barabas. Maliit pa, marunong ng mga snatch. Kasi hindi naturuan na masama ang ginagawa niya yan. Pag-ibig. Ang lahat ay magsabing pag-ibig. Pag-ibig na sinasabi dito is not what you think about. It's the spiritual love from the Lord. A love that teaches, a love that makes us grow, a love that makes us mature in Christ. Pag-iibigan sa isa't isa. This is ito ang big kiss natin ng pag-ibig, mga kapatid. Example ba kayo sa pag-ibig? Example kayo sa pag-ibig. Pinakikita ba ninyo sa mga baguhan nating mga kapatiran na hindi na kayo inuutusan upang ibigin ang Panginoon? Kung minsan yung mga matatanda na rito sa pananampalataya, ang pinakamatigas ang ulo. Sinasabi ng mga bago, bakit yung mga daan na sa pagtuo diri? Maupay na una nga, wala sa simbahan, niya di faithful sa ilang mga obligasyon. Makatapos anong sinasabi ng mga dati na rito? Anong sinasabi nila? Kayong mga bago, yung mga pagiging masigasig ninyo, sa bago lang yan. Di magtatagal, maging kagaya namin kayo. Yan ang pinakamalaking kamalian noong mga datihan na rito. Kaya ang mga kaluluwa, hindi pinapapasok ng Panginoon dahil sa example na yan. I rebuke that example. That is not an example from God.
Kayong mga dati narito, kayo ang magpakita na responsable sa paglilingkod. Kayo ang dapat magpakitang example doon sa mga bago pang naririto. Sa pamamagitan ng inyong pag-ibig, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ang lahat ay magsabing pananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. Ang lahat ay magsabing we walk by faith and not by sight. Kailangan example tayo sa pananampalataya. Pagka kayo example sa pananampalataya, mga kapatid na leaders, mga kapatid na may responsibilidad dito, may mahirap ba sa inyo kung kayo lumalakad sa pananampalataya? Walang mahirap, kaya walang negatibong tumatayo riyan. Mahirap, mahirap, mahirap! You know, there is power in your words. When you always say, mahirap, mahirap, yung lumalabas na word sa iyo, because you are God's co-creator and God created everything by the spoken words. When you say those words creates for you. Pagka sinasabi mo, palaging mahirap, ang mga salita mo gumagawa ng kahirapan. Pagkatapos, nawo-wall in ka sa kahirapan. Pagka naghihirap ka, aanihin mo ang sinasabi mo. Huwag kang magsalitang mahirap. Sabihin mo, the Lord will provide. The Lord will supply. The Lord will provide. The Lord will supply. Ang lahat ay magsabing, the Lord will supply. The Lord will provide. You always confess those words of plenty. You always confess those words of prosperity because they have been promised by the Lord in His words. Naririyan yan. Sinabi na, ask anything in my name and I will give it to you. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow every word that you said if you will not doubt in your heart. Who said that? Jesus Christ. That's why you are insulting Jesus Christ. If you confess hardship, if you confess negativism, if you confess that you cannot do it, you can do it through Christ that gives you the strength. Hallelujah. Faithfulness, example din tayo. In zeal, sa pagiging masigasig, example din tayo. Example ba kayo sa faithfulness? Our God is faithful. Amen? If our God is not faithful, baka bukas, sisikat ang araw, 12:00 na ng tanghali. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, nagkagulo ang sanlibutan, bakit 12:00 na ang araw, wala pa? Sasabihin ng Panginoon, may boses nang galing sa langit, sinasabi niya, mga anak, sorry ha, nakatulog ako kagabi. Kaya nalimutan kong iswitch yung araw. The Lord is not like that. He is faithful. From eons and eons of times, when we were not yet here, thousands and thousands of years in the creation time of God, nung pinasikat niyang araw, pagka 5:00, sumisikat talaga yan. Pagkahapon, lumulubog yan. Walang mintis. Tayo, as an example of faithfulness, kung anong pinangako natin sa Kanya, tuparin natin. Kung anong obligasyon at responsibilidad natin sa Kanya at sa Kanyang gawain, tuparin at gawin natin. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kailangan, mga kapatid, ito ay may timo sa ating mga puso at lumago tayo sa mga bagay na ito. Mahalagang mahalaga na tayo ay maging example ng Panginoon sa Kanyang gawain. We need examples today. Example of a disciple in Christ. It's very, very important because without this, the Lord will never, never, never entrust us with the harvest. Sa mga panahong ito, may mga qualifications for leadership. Merong example at standard ang mga disciple ng Panginoon na ipinakikita niya sa buong sanlibutan. We are the light of the world. We are the salt of the earth. And we are God's creation displayed as an advertisement to the world. Let us live up to the expectation of our God in heaven. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me.
Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I proclaim your blessings and power of salvation in this place. I proclaim the kingdom of Jesus Christ. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. Salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.